Isang mapagpalang umaga ang pagbati ko sa lahat ng aking mga taga-subaybay sa programang ito na Delivered. Salamat po na tayo po ay malaya at patuloy na binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na malaya na maipahayag at mai-share ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. Sa umaga pong ito, muli po ninyo akong samahan sa atin pong live streaming na ating isinasagawa every morning upang tayo po ay muli ay magsalo-salo sa salita ng ating Panginoon. Alam ho ninyo, hindi po tayo malaya ngayon na gumamit sa labas ng pampublikong lugar sapagkat madilim at nangangamba tayo na baka tayo po'y bagsakan ng ulan. Magpasalamat po tayo dahil po ang stage po namin dito sa Carmona, dito sa kabilang baybay ay pinagamit po ng ating mahal na barangay captain. Salamat po sa mga kapatid na naka-online ngayon. Purihin ang Panginoon. So, hindi ko man po maisa-isa ang inyong mga pangalan, ipinapaabot ko po ang aking taus-pusong pagbati sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig na nasa Amerika, sa ating mga tagapakinig po sa Korea, sa ating tagapakinig po sa New Zealand, sa Singapore, sa Japan, sa China, at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Iba-iba pong simbahan ang kanilang kinabibilangan. Binabati ko po kayo, mga kapatid, mga kamanggagawa, mga mananampalatayang Kristiyano dito sa Luzon, mga mananampalataya o kahit hindi po kayo pa believer, na kayo ngayon ay nakatunghay sa aking live streaming na ito, kayo na nandyan sa Bisaya, nandyan sa Mindanao, anuman ang denomination at organisasyong inyong kinalalagyan, bumabati ako sa inyo ng isang pinagpalang umaga. So muli, samahan po ninyo ako sa atin pong pagbasa sa salita ng Diyos na siya pong pagkain ng ating buhay espiritual. Okay? Tayo po ngayon ay babasa sa aklat po ng mga gawa dahil ang ating pag-uusapan natin ngayon yung lockdown na iniutos ng Panginoon sa kanyang mga disciple. So, hindi ho tayo humihiwalay dun sa ating series lesson na ginagawa araw-araw na ang ating paksa ay tungkol sa lockdown. At mapapansin po ninyo na lahat ng aking pangangaral na ginagawa ay related talaga sa pagkakaroon ng lockdown. Kaya ang pamagat nga nito, nung ito'y ating sinimulan, ito ay biblical lockdown. At kung inyong patuloy na susubaybayan at pakikinggan, makikita po ninyo talaga palang biblical yung lockdown. Mula nung unang panahon hanggang sa panahong ito ay talagang may mga lockdown na ipinahintulot ang Panginoon. Dahil nga tayo ay nasa panahon ng lockdown, ay ang ganda ho na sakyan natin itong panahong ito para po mamula tayo sa katotohanan na ang mga pangyayari ay mula pa noon ay ipinahintulot na ng Diyos sa kanyang dakilang layunin. So ngayon, tayo po ay babasa sa aklat po ng mga gawa. Basahin natin ang talatang 1 hanggang 8. Okay, makinig po kayo at akin pong babasahin sa salin ng mabuting balita. At kung kayo may Biblia, pwede po ninyong sundan. Ganito po ang ating mababasa. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Verse 3, pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila, sa gayon na patunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Ito po yung pinag-lockdown sila sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkakasama si Jesus at ang kanyang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama
sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Talatang 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Pinagpala po ang bahagi ng kasulatang binasa. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, bendisyonan po ninyo ang bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod, at buhat sa bahagi ito ng kasulatan, ibigay po ninyo ang iyong makapangyarihang mensahe at salita sa bawat mga tagapakinig. Loobin po ninyo, Panginoon, na maging bukas ang aming puso at isipan upang ang mga salita ng buhay ay malayang pumasok sa aming kaluluwa at espiritu, at ito po ay magdulot sa amin ng kalakasan, ng kasiglahan, ng katatagan sa aming buhay pananampalataya. Basbasan niyo po ang bawat isa, maging ang iyong lingkod na iyong magiging instrumentong daluyan ng iyong salita. Basbasan niyo po kami at patuloy na samahan ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po ang pinakamataas na karangalan at kapurihan, sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Salamat sa Panginoon na muli ay atin pong pagbubulayan ang kanyang salita na sinulat po ni Lucas. Bagamat hindi nyo makikita sa aklat ng mga gawa yung taong sumulat, pero po pag binasa ninyo ang aklat ng Lucas, doon sa simula ng pagsulat, halos parehas na parehas dito. Kaya nga pinaniwalaan at sinuri ng mga Bible scholar na ang sumulat ng aklat ng mga gawa ay si Lucas, na isa po siyang, ang propesyon niya ay doktor, pero naging masugid siya na tagasunod ng ating Panginoon, at naging siyang magaling siyang manunulat. Kaya siya sumulat ng aklat ng mga gawa at ang aklat po ng Lucas. So, sa bahagi ito ng kasulatan ay isinalaysay po ni Lucas kung paano po ang mga pangyayari pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, para po sa ating kaalaman, nung mamatay ang ating Panginoong Hesus, 2,000 taon na po ang nakararaan, ay ang mga alagad ay nangalat, naghiwa-hiwalay, pinanghinaan ng loob. Subalit nung mabuhay na magmuli ang ating Panginoon, sang-ayon po sa pagkakasalaysay ni Lucas, inipon niya ang kanyang mga disciple, at ito ay 40 days na kanya pong tinuruan, pinalakas ang loob, in-encourage. So salamat po sa ating mahal na bishop diyan sa Gawinit. Salamat po kay Sister Mena at sa iba pang mga tagapakinig na tayo po'y sinasamahan sa ating programa sa umagang ito. So, ipagpatuloy po natin ang background po ng ating pong pag-aaral ngayong umaga. At nang tipunin po ang mga disciple na ito sa pangunguna ng 12 apostoles, sila po ay tinuruan ng ating Panginoon sa loob ng 40 days. Mahigit 1 buwan, kasama nila si Jesus pagkatapos na mabuhay na magmuli. At nung ang Panginoong Hesus ay aakyat na sa langit, mayroong mahalagang tagubilin ang Panginoon. Ano po ito? Dito po sa bahagi ng kasulatang ating binasa, sabi po sa talatang 4, verse 4, samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Ano po ito? Na ipinangako ng Ama na sinabi ng Panginoon na kailangan sila ay mag-lockdown, mag-stay sila, huwag silang aalis doon sa isang lugar sa Jerusalem. Sino po itong sinabihang ito, tinagubilinan? Ito po ay ang mga apostoles at ang mga disipulo, ang mga disciple. So, kung aaralin po natin ng istorya, sa verse 15, makikita po natin ng chapter 1 ng aklat ng mga gawa, 120 na tao ito, na tinagubilinan ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Bakit po? Sapagkat may pinangako ang Ama. Ano po yung ipinangako na yon? Ito po ay ang pagbaba ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Bakit kailangan nila itong hintayin? Bakit kailangan mag-lockdown sila doon sa Jerusalem? Mayroon po tayong mababasa sa bahagi po ng kasulatan sa aklat po ng Juan,
John chapter 16, verse 8, verse 7 to 8. Sa aklat na sinulat ni San Juan, sa chapter 16, 7 to 8, ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Ayan. So sinabi ng Panginoon na kailangan siya ay umalis sapagkat hindi bababa ang Espiritu Santo na tinawag nating comforter o patnubay kung hindi aakyat ang Panginoon doon sa langit. So, magkaroon tayo ng elaboration, pagpapalawak sa mga bersikulong ito. Sa inyo pong palagay, kung ang Panginoong Hesus ay hindi umakyat sa langit, o nanatili na lang siya nakasama ng mga apostoles, patuloy na nangaral tungkol sa paghahari ng Diyos, patuloy niyang ginawa ang kanyang ministeryo sa pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalaya sa mga demonyo, yung pagkabuhay niyang magmuli, hindi na siya umakyat sa langit, nanatili na lang siya dito sa lupa. Ano kaya ang magiging katatayuan at kalagayan nating mga mananampalataya? Alam mo ninyo, malaki pong problema. Una po, hindi maihahanda yung tirahan natin na pupuntahan natin doon sa langit. Sapagkat sinabi rin niya sa aklat ng Juan, chapter 14, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Pero ako'y paruroon upang ihanda ito. Pag ihanda ko na lahat, saka lang ako magbabalik para isama ko kayo doon. So, yun ang malaking problema. Kung ang Panginoon hindi aakyat sa langit, hindi maipiprepare yung titira natin. Ang ganda ho kasi, ang maghahanda po mismo ay ang ating Panginoong Hesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Eh bakit hindi na lang niya iutos sa mga anghel? O i-prepare na ninyo yung tirahan dyan, ayusin ninyo. Eh ganun po yung paraan ng ating Panginoon. Siya po mismo talaga ang maghahanda. Ibig sabihin, anumang preparation na ginagawa sa langit under supervision ng Panginoon. Ay ano ngayon ang magiging kalagayan nating mga mananampalataya? Samantalang ang Panginoon, nagsabing siya ay pupunta ron, ihahanda niya dahil sabi niya, ito ay para din sa ikabubuti ninyo, itong aking pag-akyat sa langit. Mayroon pa rin po kasing malaking problema. Kung ang Panginoon ay nanatili sa katawang lupa at nagministeryo na kasama ng mga apostoles, ang mga mananampalataya o mga believers sa iba't ibang panig ng mundo, magkakaroon po ng malaking problema. Bakit po? Kung ang Panginoon halimbawa po, nandoon po sa Israel, nagmi-ministry siya kasama ng kanyang mga apostoles o mga taong pinili niya na makasama sa kanyang ministeryo, ay malaki po ang problema natin. Kung tayo po ay magsasadya doon, gagawa tayo ng personal appearance, ay mahirap pong kumuha ng visa. Mahal po ang ticket. Paano kung isa ka lang pobre? Ay hindi ka makakapunta doon sa lugar na kinalalagyan ng ating Panginoon. So, talagang ito ay makabubuti para sa atin, yung kanyang pag-alis at pag-akyat sa langit at yung pagpapadala niya ng kanyang banal na espiritu. So kung siya halimbawa ay pumunta doon sa Amerika, kasama ang kanyang mga apostolis na nagmi-ministry sa mga tao, gumagawa ng kanyang ministeryo, hindi ba malaking problema? Ang hirap kumuha ng visa papuntang Amerika. Ang laki ng gagastusin mo bago mo mapuntahan ang ating Panginoon at magkaroon ka ng personal appearance at kung ano yung kailangan mo at kahilingan mo, bago mo maiparating sa kanya ay napakahabang proseso at napakahirap. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito ay makakabuti para sa inyo yung aking pag-akyat sa langit. So mga iniibig kong mga kapatid, dapat po maintindihan natin ang mga katotohanan ito patungkol po sa pagbaba ng Espiritu Santo. Bakit po? Bakit Espiritu Santo yung ipapababa? Saan ba manggagaling ang Espiritu Santo? At ano itong Espiritu Santo? Alam naman natin sa lahat ng naniniwala sa Trinitarian o mga naniniwala sa katotohanan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ng Espiritu Santo ay Diyos. Part ng tatlong persona ng Diyos. So, dapat po nating malaman ang katotohanan ito kasi kung hindi po malinaw sa atin ito, magkakaroon tayo ng pag-aagam-agam. Ay bakit nga naman umakyat pa si Jesus sa langit, hindi na lang siya nanatili sa lupa nakasama ng kanyang mga alagad. Kailangang ipadala ang Espiritu Santo, ito po ay mula sa Ama at mula din kay Kristo.
na kung saan ito nga po ay ikatlong persona. So alam naman po natin, kung babasahin po natin ang kasaysayan ng Biblia, sa mga unang kapanahunan ay hayagang nagpapahayag at nangungusap ang Ama na tinawag nating Yahweh, Jehovah, o si Ako nga, o ang pinakamakapangyarihang Diyos. Pagdating po ng bagong tipan, ang Panginoong Jesucristo bilang bugtong na anak ng Diyos ay gumanap ng kanyang ministeryo para sa pagliligtas at pagtubos ng sangkatauhan. So, pagkatapos ng takdang panahon ng kanyang pagmiministeryo at pagtubos sa mga tao, kinakailangan bumalik siya sa langit para bumaba ang ikatlong persona, at ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi natin ito nakikita, pero ang sabi ng Panginoon, siya ay makikilala ninyo sapagkat siya ay maninirahan sa inyo, magiging kasama nyo at magiging patnubay nyo. So, kinakailangan bumaba ang Espiritu Santo dahil hindi mararanasan ng tao ang manifestation ng Holy Spirit kung ang Panginoong Jesus ay nasa kalagayan niya o siya ay hindi umakyat sa langit. Kung hindi po siya umakyat sa langit at patuloy siya nagministeryo, mahirap nating maranasan ito. Bakit po? Mahirap nating maranasan ang kanyang presensya. Kung saan lang siya naroon, ay doon mo lang pwedeng maranasan ang kanyang presensya. Ay sabi ko nga, mahirap. Kung pumunta ka pa, kung siya ay nasa Amerika, pupunta ka pa ng Amerika, kung siya ay nasa Israel, kung siya ay nasa Europe, kung saang bansa siya pumunta, ay sasadyain mo siya ron para maranasan mo ang kanyang presensya. Pero sa kalagayang espiritu, saan ka mang dakong lugar, kahit po sabay-sabay na magtipon ang libo-libong tao, sabay-sabay na manambahan, sabay-sabay na manalangin, pwede silang katagpuin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At yung sinabi ng Panginoon, saan man ang dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon, magkakaroon po yun ng katuparan. Hindi pwedeng mangyari yung kung ang Panginoon ay nanatili sa kanyang kalagayan bilang tao, sapagkat makakahalubilo mo lang siya, makakasama mo lang siya kung sasadyain mo siya sa lugar na kanyang kinalalagyan. Pero dahil sa ang banal na Espiritu ang ipinadala sa atin, ang Espiritu po walang laman, walang buto. Hindi natin nakikita, hindi natin pwedeng ilarawan kung ito ay malaki, kung anong kulay, kung ito ay mataas, kung ito ay maluwang, kung ano ang kaanyuan. Wala, sapagkat ang Espiritu walang anyo. Para pong katulad ng hangin, hindi man natin nakikita pero maniwala tayong may hangin. Hindi natin ma-describe ang hangin, hindi natin masabi ang kulay ng hangin, hindi natin masabi ang kanyon ng hangin, pero maniwala tayong may hangin at saan man tayo naroon at maging sa ating hininga ay labas-pasok ang hangin. Ganyan ang Espiritu ng Diyos na hindi man natin nakikita pero katotohanan may banal na Espiritu ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ipadadala ko ito para saan man kayo dako naroon, pwede nating katagpuin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Amen. So, ano ang layunin ng lockdown? Bakit kinakailangang i-lockdown sila? Dahil hindi bababa at hindi matatanggap ng mga apostoles ang banal na Espiritu. Hindi nila mararanasan ang manifestation at kapuspusan nito. Kaya nga kung aralin po natin ang Biblia, sa ating pong binasa kanina, sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang ipinangakong banal na Espiritu. Alam mo ba ninyo kung aaralin po ninyo kung gaano po sila katagal naghintay? Kasi ang Panginoon nung mabuhay na magmuli, 40 days sinamahan ang kanyang mga alagad. Pagkatapos ng 40 days, umakyat siya sa langit. Ayon din po sa bahaging ito ng chapter 1 ng aklat ng mga gawa. Umakyat siya sa langit. Pero meron nga siyang habilin, maghihintay kayo. Mag-lockdown kayo doon sa Jerusalem, maghintay kayo. Ang paghihintay po nila ay tumagal po halos ng 10 days. Bakit po? 50 araw po bumaba yung Espiritu Santo mula sa pagkabuhay ng Panginoon. Kaya yung salitang Pentecost ay iniangkla din po yun sa salitang 50 na ang ibig sabihin 50 araw. At alam po ba ninyo ito pong buwan ng Mayo ay karaniwang inaalaala po yung tinatawag na Pentecost Day. Sapagkat pinaniwalaan na after Holy Week, pagkalipas ng 40 araw, umakyat ang Panginoon sa langit at pagkatapos noon, nag-lockdown ang mga apostoles doon sa upper room, kasama yung iba pang mga disciple, 120 sila lahat, nag-lockdown sila doon para hintayin yung ipinangako na Espiritu Santo. Kaya biblical talaga eh. Kung aaralin po ninyo, talagang biblical. Pinag-lockdown po ang mga apostoles, 10 araw. Kung hindi po sila naghintay doon o naging matigas ang ulo nila, katulad ng maraming mga kababayan nating Pilipino, lockdown ay layas ng layas kung saan-saan, hindi nila marireceive yung pangako ng Panginoon na Holy Spirit. Sapagkat
Ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa Jerusalem, bababaan kayo ng Espiritu Santo. Pero dahil ang mga alagad ay mga tao na may masunuring puso, na kung ano ang tagubilin ni Jesus, yun ang kanilang sinusunod. So nag-lockdown sila. 10 araw silang naka-lockdown, at nung 50 araw na tinatawag nating Pentecost Day, na kilala din bilang pista ng mga Hudyo, doon po bumaba ang Espiritu Santo. Na makikita po natin dito po sa chapter 2 ng Aklat ng Mga Gawa. At pagbaba ng Espiritu Santo, sabi niya, nakarinig sila ng malakas na ugong ng hangin, at yung buong bahay ay napuno ng hangin, at may nakita silang mga dilang apoy, dilang kawangis ng apoy, na ito po ay nagbahabahagi, at lahat ng mga apostoles kasama ang mga disciple ng Panginoon, na 120 sila na nandoon, lahat yun ay dinapuan ng mga dilang apoy. Nagkabahabahagi po yun at dumapo sa bawat ulo ng mga alagad, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At ang sabi po dito, nagsipagsalita sila ng iba't ibang wika, na kung ano yung mga wika ng mga nandoon, sila po ay nagsipagsalita ayon sa kanilang mga salita. At nagsipagtaka yung mga tao, bakit itong mga taong ito ay mga Hebreo ito, bakit ito marunong magsalita ng salita natin? Yung mga taga-Ehipto, namangha sila sapagkat may mga tao na lumapit sa kanila nagsasalita ng salita nila. So, yung mga taga-Kapadosia o ano-ano pa mang mga lingwahe ang nandoon, ay namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga tao ayon sa mga salita na naiintindihan ng mga iba-ibang lahi na nandoon. Kaya nga, isa sa manifestation ng Holy Spirit pag nag-ooperate sa isang tao ay yung tinatawag nating speak in tongues, na ayaw naman itong paniwalaan ng iba. Sabi nila nung Day of Pentecost lang yan. Hindi po, hanggat nandito ang banal na Espiritu sa mundong ito at hindi pa nagaganap ang rapture at muling pagbabalik ng Panginoon, ang manifestation ng Holy Spirit ay nagpapatuloy sa lahat ng mga mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya o hindi talaga totoong believer ng Panginoon, wala silang paniniwala dahil wala silang karanasan sa tinatawag na manifestation of the Holy Spirit, lalong-lalo na yung tinatawag na speak in tongues. Kaya nga mga iniibig ko mga kapatid, mapalad tayong mga Kristiyano na naniniwala sa manifestation ng Holy Spirit dahil mayroon tayong karanasan nito. Kung di man natin naranasan, nakikita natin sa ating mga church services sa mga taong ginagamit ng Panginoon. So, ano po ang pangunahing layunin ng lockdown na yon? Una po, para po yung Espiritu Santo po ay bumaba sa kanila. Para ano? Ano ba ang papel ng Espiritu Santo na napakahalaga na matanggap ng mga mananampalataya nung unang kapanahunan at hanggang sa kapanahunang ito? Lahat ng mga Kristiyano ay kailangan makaranas, makatanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu o tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Mayroon po itong mahalagang papel sa buhay po natin. Dito po sa aklat ng Juan, kabanatang 14 o chapter 14 ng aklat ng Juan, ay mababasa po natin sa talatang 26 ang mahalagang papel ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan hintayin nyo ito, kailangan matanggap nyo ito. Ito po, basahin po natin. John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So makita po natin, yung Holy Spirit pala na kailangang matanggap ng mga alagad na tinawag na comforter, tinawag na patnubay, o gabay ng mga mananampalataya, ay kailangan pong maranasan ng mga tao, matanggap ng mga tao, dahil ito po, bukod sa ito ang ating patnubay, ito raw po ang magtuturo. So ang Holy Spirit pala ay may pagtuturong ginagawa sa tao. Kaya nga ang taong walang banal na Espiritu ng Diyos ay hindi tumatanggap ng katuruan mula sa Diyos. Hindi naniniwala at hindi sumasampalataya sa mga aral at tuntunin ng Panginoon dahil wala yung Holy Spirit. Ang banal na Espiritu lamang ang siyang nagbibigay ng kakayanan para maintindihan, maunawaan ng tao ang mga mensahe at kapahayagan mula sa Diyos.
Kaya kung ang tao walang Espiritu ni Kristo, walang banal na Espiritu, ang hirap nilang makaintindi sapagkat ang Holy Spirit lamang ang nagbibigay ng pagkaunawa at pagkaintindi sa mga katotohanan at mga katuruan ng ating Panginoon na nakapaloob sa banal na kasulatan na ipinangangaral at ipinapahayag ng mga tao na kinasihan ng kanyang banal na Espiritu. So, yun ang pangunahing papel pala. Ito ay ating patnubay, ito ay ating tagapagturo. Hindi lang siya nagtuturo o hindi lang pagtuturo ang kanyang ginagawa sa mga tao, sa mga mananampalataya, kundi ito din po ay nagpapaalaala. Ito po yung malaking problema ng mga tao ngayon, yung sakit na pagkalimot. At ang gamot daw po sa taong may sakit na makakalimutin, paalaala. Ngayon, kung wala kang Holy Spirit, kawawa ka, sapagkat walang magpapaalala sa iyo. Pero ang concern ng Holy Spirit sa pagpapaalaala ay patungkol sa mga aral at mensahe na inihayag ng Panginoon sa kanyang mga salita o inihahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tao na nagpapahayag ng kanyang salita. So, kung tayo po ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo nagsusuri ng salita ng Diyos, at hindi po tayo nakikinig sa mga pangaral ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, wala pong ipapaalaala sa atin ang Holy Spirit. Nandyan sa atin ang Espiritu Santo, ginagabayan tayo ng Espiritu Santo, nagtuturo sa atin ang Espiritu Santo, magpapaalaala siya ng mga katuruan na ating natanggap. So kung walang Holy Spirit, ang ating kaisipan ay lalambungan, lalangkapan ng Espiritu ng sanlibutan ito, at ang mga katotohanan tungkol sa Diyos ay pwede nating makalimutan. Subalit salamat sa pamagitan ng banal na Espiritu, sapagkat ang mga katotohanan tungkol sa Diyos na narinig natin, na napag-aralan natin, na nabasa natin sa salita ng Diyos ay laging i-remind sa atin. Katulad halimbawa, sa panahon na mayroon kang mga pagsubok, ang Holy Spirit ngayon ay magpapaalaala. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon, ikagalak ninyo pag dumating sa inyo ang mga pagsubok, sapagkat pagkatapos niyong lagpasan yan, ay lalo pang titibay ang inyong pananampalataya. Nasaan yan? Sa Santiago chapter 2, verse 2. So, ano ang ipapaalaala sa atin kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Kaya nga ang Holy Spirit nagpapaalaala sa atin sa lahat ng ating mga inaral, binasa, napakinggan. Alam po ba ninyo na yung iba pong mga ipinangangaral ko ay iningatan ng Diyos sa loob ng aking puso. Narinig ko pa last 1983. Narinig ko pa last 1982. Ay, sa tagal na yun. Di ba mahirap na nating maalaala yun? Pero naaalaala natin dahil ang Holy Spirit, saan man tayong lugar naroon, iyan ay patnubay, gabay natin, nagtuturo sa atin ang Holy Spirit, nagpapaalaala. So tatlo na po yung mahalagang papel na binanggit ko sa inyo, na ginagampanan ng Espiritu Santo sa buhay natin. Salamat po. Naka-online ang aking first cousin, si Jolie. Yan po ay nasa Canada. So may tagapakinig din po tayo sa Canada. So, purihin ang Panginoon. Salamat din po sa tagapakinig natin sa Japan, kay Sister Mina, kay Sister Sheila, nasa San Jose, California, at sa iba't iba pang tagapakinig natin sa iba't iba pang bansa. Pagpalain po tayo ng Diyos. So, magpatuloy po tayo sa ating paksang pinag-uusapan at pinag-aaralan. So, tatlo na po yung ating binigyang diin. Ang papel ng Espiritu Santo, na sabi ng Panginoon, kailangan matanggap nyo ito, kailangan hintayin ninyo ito, kailangan mag-lockdown kayo dahil bababaan kayo ng Espiritu Santo. So, ang papel nito, nakatatlo na po tayo. Una po, siya po ang ating patnubay, gabay natin. Saan man tayo pumunta, ang Holy Spirit ay gumagabay sa atin. Pangalawa, ito pala po ay nagtuturo sa atin. Nagtuturo. So, may mga bagay na mahirap nating maintindihan. May mga bagay na nalilito tayo. Ang hirap magdesisyon. Pero pag mayroon tayong banal na Espiritu Santo, gagabayan niya tayo, tuturuan niya tayo sa tamang desisyon at tama nating gawin. Kaya po hindi tayo papalpak, hindi tayo magkakamali. Dahil ang Holy Spirit, kung tayo po ay laging nakatune in sa Kanya, kinakausap natin sa Kanya through prayer, i-guide niya tayo, tuturuan niya tayo. At kung tayo po ay nakakalimot at may mga bagay na napakahalaga na dapat nating maalaala mula sa salita ng ating Panginoon,
ang Holy Spirit, siya ding nagpapaalaala sa atin. Glory to God. Kaya yung taong banal, walang banal na espiritu, marami pong makakalimutan yan. Pero pag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, kahit napakatagal ng panahon, na iyo pong nabasa, matagal ng panahon na iyong narinig, na mula sa mga salita at mensahe mula sa Diyos, maaalala mo dahil ang banal na Espiritu ng Diyos ang magpapaalala sa atin. Yun po yung mahalagang papel ng Espiritu Santo. At dito po, sa chapter 16, balikan po natin ito, sa verse 8, ang sabi po doon, 16 ng aklat ng Juan, verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. So, ito pa po ang mahalagang papel sa ikaapat na puntos na mahalagang papel ng Espiritu Santo na dapat matanggap ng lahat ng mananampalataya at dapat ito ay pumupuspos sa pagkatao ng bawat mananampalataya. Ang banal na Espiritu pala ang nagbibigay ng tinatawag nating divine conviction. Divine conviction na ibig sabihin, pag tayo nakagawa ng mga pagkakamali o kasalanan, meron siyang tinatawag na conviction sa loob ng ating puso. Alam mo ninyo, hindi naman ibig sabihin tayo mga Kristiyano, tayo ginagamit ng Diyos, tayo po ay mga nananalangin, tayo po ay active sa ating mga church. Hindi na po tayo nakakagawa ng pagkakamali. Walang Kristiyano na makapagsasabing, mula nung makilala ko ang Panginoon, mula nung magkaroon ako ng pananampalataya sa Diyos, mula nung ako ay tumanggap ng banal na Espiritu, hindi na ako nagkamali. Halimbawa, ikaw ay naging mananampalataya, ang edad mo po ay 20 years old. At nabuhay ka pa ng 50 years. Ibig sabihin, 70 years na nabuhay. 70 years yung buhay mo na inilagi sa mundo. Kung ikaw ay nakakilala at naging believer ka ng Panginoon sa edad mong 20 years old, sa 50 years na ilalagi mo sa mundo, masasabi mo bang wala kang magagawang pagkakamali o pagkakasala? Yung masasabi niyang wala, perfect siya, hindi ako maniniwala sa iyo. Sapagkat tayong mga tao, likas nagkakamali, likas tayo na may nagagawang kasalanan. Ang pagkakaiba lang ng mga taong tumanggap ng banal na Espiritu sa mga taong walang Holy Spirit, hindi tumanggap ng banal na Espiritu, nakagawa na sila ng maraming kasalanan, minsan sila pa yung mayabang. At ang mga kasalanan kanilang ginagawa, patuloy na tinatakpan, ikinukubli. Diba? Ganun ang tao Defensive siya pag may nagagawang pagkakamali. Puprotektahan niya yung sarili niya para palabasin na wala siyang mali. Pero sa katotohanan, walang taong hindi nagkakamali. Walang perfect. Leban sa taong ang pangalan ay perfecto. Walang perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Ang pagkakaiba lang ng mga mananampalataya na tumanggap ng banal na Espiritu, kung magkamali man tayo, mayroong Holy Spirit na nagbibigay ng conviction sa loob ng ating puso. Ano ba yung tinatawag na conviction? Binabagabag tayo. Binabagabag tayo. So hindi tayo mapalagay. Yung tao, pag mabigat na mabigat ang kasalanan, mayroon kang Holy Spirit. Minsan hindi ka makatulog At ang Holy Spirit, pag nakagawa tayo ng kasalanan, hindi natin pwedeng suhulan. Di ba? Minsan, may nakakita sa ginawa nating mali. Minsan, pagtatakpan natin, kakausapin, huwag mong sasabihin na ako'y nakagawa ng ganitong bagay. O ginawa ko ito Minsan, gagawa tayo ng suhul. O ililibre kita, bibigyan kita ng ganito, papaburang kita ng ganito. Basta manahimik ka, huwag kang magsasalita tungkol sa ginawa kong mali. Ang tao, pwede nating suhulan Pwede nating kumbinsihin na tayo ay protektahan na huwag ilantad ang ating maling ginawa. Pero ang Holy Spirit, hindi. Babagabagin ka, kukonsensyahin ka. At iyon ang mag-uudyok sa iyo para pagsisihan mo at kilalanin ang iyong nagawang kasalanan. O yung taong walang Holy Spirit, ang dami ng ginawang kasalanan, hindi man lang sila nakukonsensya. Ang Holy Spirit kumikilos sa kalugluban ng ating pagkatao sa ating konsensya at binabagabag niya tayo, nakukonsensya tayo pag mayroon tayong maling nagagawa. Kaya ano po ang kasunod na gagawin natin? Pag tayo po ay nakaranas ng tinatawag na konviksyon ng Holy Spirit, magkakaroon po tayo ng pagsisisi at pagsuko ng ating kasalanan at kasunod nun, kung tayo ay may napagkasalaan, marunong tayong humingi ng tawad. So yung mga taong walang Holy Spirit, ang tataas ng pride niyan, ang hirap po niyang magpakumbaba at humingi ng sorry. Marami na silang ginawang mali, pero minsan, sila pa yung galit, sila pa yung mayabang, sila pa yung nagmamalaki. Wala kang magagawa. Wala silang Holy Spirit
Yung tao na nababagabag at nakukonsensya, na kinikilala ang pagkakamali at kasalanan niya, yan yung tao na mayroong banal na espiritu. Kaya pag yung tao, ang dami ng ginawang mali, dumidepensa pa, gumagawa pa ng palusot, ibig sabihin hindi po yan kinakasiyan at hindi po yan spirit-filled. Wala ang banal na espiritu. Dahil ang taong may Espiritu Santo, kung makagawa ng pagkakamali, binabagabag. At yung isang tao, ito pa ha, pakinggan yung mabuti. Kapag ang tao spirit-filled, puspos ng Espiritu Santo, pag yan ay nagsalita at nangaral, bababa yung tinatawag na conviction sa mga tao. Nakukonsensya yung tao sa kasalanan. Kasi may kapangyarihan ng Espiritu Santo yung salita niya. Kaya sabi niyan, ipapakilala ng banal na Espiritu kung ano ang katulan, kung ano ang matuwid, kung ano ang kalikuan. Ibig sabihin, pag ang tao puspos ng Espiritu Santo at nagpahayag at nagsalita yan, mayroong tinatawag na konviksyon, bababa sa puso ng mga tao. So marami naman ang nangangaral, di ba? Ang gagaling. Talagang halos alam na alam nila ang sinasabi ng Biblia from Genesis to Revelation, Revelation to Genesis. Ang gagaling sa theology, ang gagaling sa eschatology, ang gagaling sa angelology, sa bibliology, sa mga aralin tungkol sa Biblia. Talagang matalino sila, alam na alam nila. Pero iba po yung tao na kapag nagsalita at nangaral, puspos ng Espiritu Santo, dahil iyon po ay tumatagos sa puso ng tao na nakikinig. Ibig sabihin, talagang may talas yung salita. Yung salita ng Diyos na dubli talim ay talagang tumutusok, tumatagos. Pero may mga taong magaling magsalita, magaling magturo, pero effect, walang conviction, hindi nakukonsensya yung tao na nakikinig. Oh, yan po yung pagkakaiba ng tao na mayroong kapuspusan ng banal na espiritu. Pag nagsalita, may kapangyarihan. Katulad ni San Pedro, nung matanggap na yung Espiritu Santo, napuspos na siya ng Espiritu Santo. Di ba? Nung mag-preach siya ng Day of Pentecost, nung binaba na sila ng Espiritu Santo, isang preaching lang niya. Ano ang nangyari sa mga tao? Sila ay nabagabag. Sila ay nakonsensya sa ginawa nila na pagpapapako kay Jesus doon sa krus. At ano ang nangyari? Nagtanong sila, ano ang dapat naming gawin? Ang sabi ng Panginoon, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung pangyayari na yun, ang nag-udyok sa mga tao, yung pangangaral na yun na may kapuspusan ng Espiritu Santo kay San Pedro, ang nag-udyok sa mga tao na makilala ang kanilang kasalanan. Bakit? Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo dumaloy sa mga tagapakinig. Yung salita ni Pedro, hindi lang salita niya, kundi salitang may kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya nabagabag yung mga tao. May mga lugar po ako napuntahan, may mga lugar po ako nakrusadahan. Aba, mula sa bata, pati mga teenager, diyan po yan sa lugar po ng Masbate, kundi ako nagkamali sa parte po ng Mandaon. Mula sa mga bata, mga kabataan, mga ama, ina ng tahanan, abay, nagsipag-iyakan sila. Bakit? Bumaba po yung kapangyarihan ng Espiritu Santo habang ako'y nangangaral. Hindi lang po doon sa lugar na yun, kundi maraming mga lugar na napuntahan ko. Katulad doon sa pagmisyon ko po sa Lambayong, Sultan Kudarat, Sister Merlita po, kahit tanungin po ninyo yan, nung i-preach ko na po yung tungkol po sa the heart of man, bumaba yung Espiritu Santo at ang iyakan po doon po sa loob ng simbahan ay talaga pong napakatindi. Grabe po yung manifestation ng Holy Spirit. Bata, matanda, talaga pong nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Kasi po, yung salita ng Panginoon may kapangyarihan na dumaloy sa mga tagapakinig. Kaya yun po yung ikaapat na napakahalagang papel ng Espiritu Santo na sabi ng Panginoon, kailangan mag-lockdown kayo, kailangan matanggap nyo ito. Dahil ang Espiritu Santo napakahalaga na matanggap ng bawat mananampalataya, lalong-lalo na ng mga lingkod ng ating Panginoon, ng mga kapwa kong mga ngaral. Bakit po? Dahil ito po ang magbibigay ng kapangyarihan sa ating pananalita, sa ating pangangaral. Kaya pag may kapangyarihan ang ating pangangaral, walang matigas na puso na hindi susuko ng buhay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So nakaapat na puntos na po tayo sa mahalagang papel ng Espiritu Santo
na kailangan tanggapin ng mga mananampalataya, na tinanggap ng mga mananampalataya nung unang panahon at kailangan matanggap din ng mananampalataya hanggang sa panahon ito, especially yung mga tagapangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos. Ano pa po ang mahalagang papel ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano? So sa verse 8 na binasa natin po na aklat ng mga gawa, ang sabi po dito, okay po, dapat wag po kayong mawala kung kayo po ay nagsusulat dyan. So naka-4 na puntos na po tayo, 5 puntos na po. Ang mahalagang papel ng Espiritu Santo, verse 8, ang sabi po dito, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So ibig sabihin, ang Espiritu Santo pala, kapag ka bumaba na sa tao, natanggap na ng bawat tao, hindi lang ng mga apostolis, hindi lang ng mga evangelist, ng mga pastor, hindi lang ng mga Bible teacher, kundi ng lahat ng mga mananampalataya. Pag ito pala po ay natanggap natin, ang sabi dito, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. So kaya nga, pag ang tao walang Holy Spirit, wala siyang power mula sa Panginoon. Dahil ang Holy Spirit ay nagbibigay ng kapangyarihan. Anong klase ng kapangyarihan? Kanina binanggit ko na po sa ating ika-5 puntos yung kapangyarihan sa pangangaral. Nabababa yung conviction, magsisisi ang taong makasalanan, makikilala ang kasalanan, magsusuko sila ng buhay sa Panginoon dahil may kapangyarihan yung salita ng tao na ginagamit ng Panginoon. Nandun ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Pag may kapangyarihan ang salita, mayroong tinatawag na conviction sa bawat tagapakinig. Ano pa pong kapangyarihan ang tinutukoy dito? Mga iniibig ko mga kapatid, ito po ay yung kapangyarihan na gumawa ng mga tanda at kababalaghan sa pangalan ng Panginoon. Sinabi naman po yan ng ating Panginoon sa Marcos 16, 17, 18, at lalakip ang mga tandang ito sa mga mananampalataya. Sa pangalan ko'y magsasalita, sila'y magsasalita sa iba't ibang wika at sa pangalan ko. Ang sabi po doon ay gagawa sila ng iba't ibang mga himala tulad dalibo, mahawakan man yung ahas, makainom man ng lason, hindi sila maaano. Ano pa po, ipapatong nila ang mga kamay nila sa mga may sakit at gagaling. Oh, iyan po, mga himala na pwedeng maranasan ng isang tao kapag ang tao puspos ng Espiritu Santo. Kasunod pala nun, yung mga sign and wonders and miracle ay magmamanifest dun sa tao. Kaya minsan may mga Kristiyano sinasabi nila, pag mayroong may sakit, ay ipatawag natin si pastor, ipatawag natin si evangelist. O kaya tayo ay pumunta doon sa pari, pumunta tayo doon sa albularyo, pumunta tayo doon sa mga manggagamot. Hindi mo na kinakailangan pumunta kung saan-saan. Kung alam mong ang Holy Spirit nasa iyo, nakatira sa iyo, maniwala ka, may kapangyarihan yan sa iyo. Nasa iyo yan, ang kailangan mo lang manampalataya ka at maniwala na ang Espiritu Santo ay may kaloob, may kapangyarihan, may gift na pwede tayong gamitin sa pananalangin sa may sakit kahit wala si pastor, kahit wala ang pari, kahit wala ang ebanghilista, kahit wala ang mga elders ng church. Kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, manampalataya ka, Lord, naniniwala ako, ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ipatong mo ang kamay mo sa may sakit, ipanalangin mo, at maniwala kang hindi ikaw ang magpapagaling, kundi yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa iyo, na sa pangalan ni Jesus pwedeng gumaling yung may sakit. Amen. So mayroon tayo, mananampalataya ka, Kristiyano ka, tinanggap mo ang Holy Spirit, so may gift na nandyan yan sa iyo, kailangang mag-operate. Hindi mo lang nararanasan dahil hindi mo ginagamit. Anumang sandata ay walang halaga kung hindi mo alam gamitin. Lalo na kung ikaw ay nasa gera. Nasa gera ka, may sandata ka. Halimbawa, bakbakan, barilan. May baril ka, may bala ka. Pero hindi mo naman alam gamitin. Useless, walang silbi. Mga kapwa ko mananampalataya, kapwa ko pastor, kapwa ko evangelist, preacher, manggagawa ng Panginoon. Maniwala ka, ang Espiritu Santo, kung tinanggap mo, may kapangyarihan yan na ipinagkakaloob. May kaloob na kapangyarihan yan sa iyo. Ang kailangan lang, gamitin mo, magpagamit ka para makita mo kung paano ito magmanifest sa iyo. So, nandyan sa iyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Kaya nga kung lumalaganap ang coronavirus, ang daming naepektuhan, ang daming namamatay, ang daming nagsasuffer, gamitin natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santong nasa atin. Manalangin tayo at maniwala, mag-declare tayo na sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin, ang anumang virus ay hindi pwedeng magtagumpay sa atin dahil mas makapangyarihan ang Espiritu Santong tinanggap natin kaysa sa lahat ng uri ng virus, sa lahat ng uri ng sakit. Mas makapangyarihan ang Espiritong nasa atin kaysa sa lahat ng mga demonic spirit na namamayani sa mundong ito. Amen. Ang liwanag po eh. Pag nasa atin ang Espiritu Santo, ang sabi diyan, may kapangyarihan ito. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Hindi lang kapangyarihan sa pangangaral, kapangyarihan sa pananalangin, sa pagpapagaling sa mga may sakit, kapangyarihang labanan ang mga gawa ng demonyo. Kaya nga, kung may mga demonic spirit, na may mga tao na sinasaniban, sinasapian ng masamang espiritu, kung alam mong ikaw ay spirit-filled, sumasa iyo ang Espiritu Santo, kahit hindi ka pumunta sa pari, hindi ka pumunta sa pastor, hindi ka pumunta sa evangelist, hindi ka pumunta sa mga preacher, ikaw mismo ay pwedeng mag-pray, mag-rebuke, magpalayas ng demonyo dahil may kapangyarihan kang tinanggap mula sa Panginoon. Amen. Hindi lang natin ini-exercise. Bakit? Kawalan po ng pananampalataya. So yung Holy Spirit nasa atin, tinanggap natin. Hallelujah. Hindi ka man kasama sa nag-lockdown. Doon sa 120 nung panahon ng ating Panginoong Hesus at nung panahon ng kanyang mga alagad, wala ka man nung Day of Pentecost, nung bumaba ang Espiritu Santo. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, Efeso 1:13, nang tayo'y tumanggap sa mabuting balita at nanampalataya tayo dito, ay ipinagkaloob na sa atin ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang ng Diyos sa atin. Hallelujah! Mas maganda po, basahin po natin ito, no? Para po maintindihan natin. Aba, ano ba talaga ang papel ng Espiritu Santo? Marami yung hindi masyadong nakakaintindi tungkol sa bagay na ito. At ito ay gusto kong ipagdiinan sa inyong lahat. Okay. Aklat ng mga taga-Efeso, chapter 1. Makinig po kayong mabuti. Babasahin ko po. Talatang 13. Chapter 1 ng aklat ng Ephesians, verse 13. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hallelujah! Glory to Christ Jesus. Mga iniibig kong mga kapatid, mga tagapakinig, mga kamanggagawa, maliwanag ang sinasabi dito. Tayo ay naging bayan ng Diyos kabilang sa spiritual Israelites. Nang sabi dito, nang matanggap at marinig natin ang mabuting balita, ang salita ng katotohanan na nagdudulot ng kaligtasan, nang ito'y tanggapin natin at sampalatayanan sa ating puso, kasunod pala noon, ipinagkakaloob ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa atin. So paano po tinatanggap ang Espiritu Santo? Una po, pag tayo po nakinig at tumanggap sa mabuting balita at sinampalatayanan natin ito, iyan ay way na ni Lord para ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sa chapter 19 po ng aklat ng mga gawa, makikita po natin na tumanggap din po sila ng Espiritu Santo. Sa papaano pong kaparaanan sila tumanggap ng banal na Espiritu. Ito po ay gusto ko pong ipagdiinan sa inyong lahat na dapat po nating maintindihan. Kasi marami sa atin, nasa kanila na ang Espiritu Santo, hindi nila na-exercise yung power ng Holy Spirit na nasa kanila. At kung minsan, kinakailangan pa nilang paulit-ulit na magpaleas, magpa-pray over. Kasi gusto nilang matanggap yung Holy Spirit. Ilang beses ba tatanggapin ng tao ang Espiritu Santo? Hindi ba? Minsan lang siyang papasok, tapos yung iba naisip nila, pag nakagawa tayo ng kasalanan, nakagawa tayo ng pagkakamali, wala na sa atin ang Holy Spirit. At kailangan na natin uling magpalehans, kailangan natin magpa-pray over para
tumanggap tayo uli ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po hindi naglalabas-pasok sa tao. Minsan lang po yung ipinagkaloob at tinanggap natin, itinatak na yan sa puso at espiritu at pagkatao natin. Nasa atin na po yan. So, ang Espiritu Santo, kung tinanggap natin, nalulungkot lang po siya pag nakagawa tayo ng pagkakamali. Pero po, hindi po siya naglalabas-pasok na pag nakagawa ka ng pagkakamali, lalayasan ka na at wala ka ng Holy Spirit. Mali pong paniniwala yun. Ang Holy Spirit na tinanggap natin, kung nakagawa ka ng kasalanan at pagkakamali, ang mangyayari po, mapipighati, nalulungkot lang ang banal na Espiritu. So medyo mahaba-haba po kasing talakayin at pag-aaral po yan, yung paano napipighati ang banal na Espiritu, pero yun ang gusto ko pong ipaunawa sa inyo. Sa chapter 19 po kasi, ng aklat po ng mga gawa, ay makikita natin paano tumanggap ng banal na Espiritu yung maraming mga mananampalataya nung unang panahon na yun. Hallelujah! Sabi po dito, basahin natin chapter 19. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Hindi po, tugon nila, hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Verse 13, kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya, sa bautismo ni Juan, anila, sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat, hallelujah, glory to God, na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pablo ang kamay sa kanila, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang 12 lalaki. Dito po sa istoryang ito, si Pablo po nung pumunta po ng lugar ng Efeso, mayroon daw pong mga mananampalataya doon na bautismuhan sa bautismo ni Juan. Pero wala silang alam, wala silang knowledge about sa Holy Spirit. At ang sabi doon, ang mga taong ito ay binaptize. Binaptize sila. Pagkatapos silang bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang sabi doon, enelehas, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa mga tao, at sabi doon, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y binaptize ng Holy Spirit, nagsalita sila ng iba't ibang wika. So ibig sabihin po, mga iniibig kong mga kapatid, gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat, na ang Holy Spirit pala ay pwede matanggap at pwede tayong i-baptize sa pamagitan ng pagpipre-over ng mga tao na puspos ng Espiritu Santo. Katulad ng nabasa natin sa bahagi ng kasulatan. So, hindi na mangyayari yung nangyari nung Day of Pentecost na kailangan tayo ay nandoon, naka-lockdown, nakatulad ng 120 na disciple, ng mga na kasama ang mga apostoles. Pwede rin nating matanggap ang Espiritu Santo saan? Sa pamagitan ng pagdalo sa mga gawain ng Panginoon na ang nangangaral, ang mga ginagamit ng Diyos ay puspos ng Espiritu Santo. Pag nagpa-pray-over tayo at gusto nating mabaptize ng Holy Spirit, ibabaptize tayo ng Holy Spirit. At sabi doon, ang nangyari doon sa aklat ng mga gawa ay pwede rin mangyari sa atin na tayo po ay maka-experience na tinatawag na speaking in tongues. So dito po makikita po natin na sa pamagitan pala ng pagpapatong ng kamay ng mga taong puspos ng Espiritu Santo, ng mga disipulo ni Kristo, ng mga mananampalataya na puspos ng Espiritu Santo, pwede nating maranasan ang baptism of the Holy Spirit. So dito po makikita natin na ang mga tao ay nakatanggap ng Espiritu Santo sa pamagitan po ng paglilihans. So bakit po kailangan? Balik po tayo ulit doon sa tanong na yon. Bakit po kailangan natin ito? Kasi po ang Espiritu Santo, pag natanggap na natin, nasa atin na, ito po yung tatak ng Diyos sa atin. Alam po ninyo, darating po ang mga panahon na lantarang gagawa ng tatak si Satanas sa bawat tao na dadalhin niya sa impyerno. At alam niyan ng marami na mga kapwa kong mga ngaral, na mga nakakaalam ng kasulatan, na ang tatak ni Satanas ay 666. Na itatatak sa kanang kamay o sa noo. So mahaba-habang topic po yan. Iyan ang tatak ni Satanas. Pero ang tatak naman ng mga mananampalatayang Kristiyano, ng bawat believers, ang tatak po niyan, Holy Spirit. Pag tinanggap natin ang Holy Spirit, sumaatin ang Holy Spirit,
napuspos tayo ng Holy Spirit, tinataka na tayo niyan. So, silyado na tayo. Ano pong ibig sabihin ng tatak ng Holy Spirit? Ibig sabihin, sa panahong ikaw ay natataka ng Espiritu Santo, ikaw ay pag-aari na ng Diyos at ikaw ay tagapagmana ng langit na bayan ng buhay na walang hanggan. Kaya po, kailangan ng bawat tao ang tatak ng Espiritu Santo. Kasi pag wala tayong tatak, pagdating ng rapture, pagdating ni Jesus Christ, kasi muli siyang magbabalik, ang sabi niya, magbabalik siya para tayo ay kunin at dalhin sa piling niya, lahat ng may tatak ng Espiritu Santo at puspos ng Espiritu Santo, sila po yung qualified na kunin ng ating Panginoon sa tinatawag nating rapture para dalahin dun sa langit. Kaya dapat tayo po ay talagang makaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu katulad ng naranasan ng mga apostoles nung sila ay mag-lockdown doon sa upper room ng Jerusalem. Bakit po? Balikan po natin, bakit kailangan natin ang Holy Spirit na natanggap ng mga apostoles at mga disciple doon sa upper room nung sila ay mag-lockdown? Dahil ito po ang ating patnubay, gabay, ito po ang ating tagapagturo, pangalawa, pangatlo, ito po ang ating tagapagpaalaala, pang-apat, ito po ang tagapagbigay ng konbiksyon. Pag tayo po nakagawa ng pagkakamali, siya ay kinukonsensya tayo. At pang-anim, ito po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kapangyarihan. O panglima, kapangyarihan. Na ano? Kapangyarihan sa pangangaral ng kanyang salita, kapangyarihan sa paggawa ng mga himala, sign and wonders and miracle, at pinakahuling puntos. Sa ika-anim, ito po ang tatak ng Espiritu Santo sa ating mga mananampalataya. Pag sinabing tatak, silyado ka, pag-aari ka ng Diyos, pagdating ng rapture, ikaw ay kanyang kukunin. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, nilockdown ang mga apostoles para matanggap nila ang Espiritu Santo na siyang patnubay, na siyang tagapagturo, siyang tagapagpaalala, tagapagbigay ng konbiksyon, siyang nagbibigay ng kapangyarihan, at siyang tatak ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kaibigan, kapatid kong minamahal, si Pablo mismo nagsabi, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng masama, kundi sikapin ninyo, kayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Mahalaga po ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ang mga puntos na binigyang diin ko sa lockdown na nangyari sa mga apostoles ay dapat po atin pong naintindihan at naunawaan, at ako'y naniniwala sa tulong ng Espiritu Santo, naintindihan po ninyo ang mensahe na aking ipinangaral. At ako'y naniwala ang inyong buhay espiritual ay pinuno ng Panginoon. Pinalalakas kayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang banal na Espiritu na ating tinanggap. Kaibigan, kapatid, kung wala ka pang kasiguruhan na ang Holy Spirit ay nasa iyo, ang tagapagturo, ang tagapagpaalala, ang patnubay, ang tagapagbigay ng konbiksyon, ang nagbibigay ng kapangyarihan, at ang tatak ng Diyos na buhay, kung hindi mo pa sigurado na nasa iyo, kahit sa oras na ito, pwede kang abutin ng Panginoon. Sumabay ka sa maikling panalangin. Kung wala ka pang personal acceptance kay Jesus, sabayan mo ako. Dahil pag tinanggap natin si Jesus sa ating puso, ang banal na Espiritu ay sa atin at tayo ay tatatakan niya. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin ng buong taimtim. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ako po'y nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Kinikilala ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Inisip ko, sinalita ko mula sa pagkabata hanggang sa edad ko ngayon. Pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan ito. Ako'y nangungumpisal sa iyo. Nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking puso sa lahat ng aking karumian at kasalanan. At sa oras na ito, nagpapahayag ang aking labi ng pananampalataya kay Jesus Kristo na Panginoon at aming tagapagligtas na namatay, na buhay na magmuli sa ikatlong araw at muling magbabalik para hukuman ang sangkatauhan. Narito ang buhay kong ito, binubuksan ko sa iyo, Panginoon, ang aking puso, at wini-welcome ko ang iyong banal na Espiritu.
Ikaw, Jesus, na Panginoon at tagapagligtas, pumasok ka sa aking puso, pagharian mo ako. At mula ngayon, Panginoon, ariin mo akong anak mo, tatakan mo ako ng iyong banal na Espiritu, at mula ngayon, inaasahan kong kabilang na ako sa anak mo, at tagapagmana na ng langit na bayan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong mga salita na aming narinig na naging pagpapala sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen. Para po sa inyong mga prayer request at pangangailangan, sa loob po ng ilang saglit, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na yumuko. Sabihin niyo ang inyong mga kahilingan sa Panginoon. Hindi ko man kayo nakikita, pero nakikita kayo ng Panginoon. At maniwala kayo na ang banal na Espiritu ay nariyan. Kung kayo ay lalapit na may pananampalataya at mayroon kayong prayer request, sabihin nyo sa maikling pananalita sa loob ng ilang segundo at tayo po'y sama-samang manalangin at hingin natin ang pabor at sagot ng Diyos sa inyong mga kahilingan at dalangin. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking mga tagapakinig sa aking live streaming na ito sa programang Bread of Life, na kung saan sila, Panginoon, ay mayroong kanya-kanyang mga kahilingan, mga prayer requests, na kanila pong sinambitla ng kanilang mga labi, saan mang dako lugar sila naroon, nasa loob man sila ng kwarto, nasa sopa, saan man sila naroon ngayon. Yung iba, maaaring nasa sasakyan, yung iba ay nasa mga trabaho na, saan mang dako sila naniniwala kami, Panginoon. Nakikita mo sila at ang iyong espiritu ay nasa lahat ng dako na mayroong nananampalataya sa iyo. Ang dalangin ko, Panginoon, ano man yung kahilingan at prayer request nila, katagpuin mo sila, tugunin po ninyo sila sa pangalan po ni Jesus. Isinasamo namin, Panginoon, abutin mo ang buhay ng bawat tao. Itinadalangin ko sa iyo ang mga kahilingan nila, maging ito man ay sakit, karamdaman na nais nila ng kagalingan, nagdideklar ako ng miracle healing mula ulo hanggang talampakan na iparanas mo sa lahat ng aking mga tagapakinig ngayon. Sa pangalan ni Jesucristong Panginoon, aming dakilang doktor at manggagamot, nagdideklar ako ng kagalingan sa buhay ng bawat tagapakinig ko in Jesus' name. At para po sa kanila pong mga kahilingan sa asawa, sa anak, sa pamilya, anumang mga problema na inilalapit nila sa iyo ngayon, idinadalangin ko yun at mong iyong mapagpalang kamay. Lord, alam namin hindi maikli ang iyong kamay upang hindi abutin ang aking tagapakinig ngayong umaga. Abutin mo sila at lutasin ang bawat problema, ang bawat hinain at pangangailangan nila. At minsan pa, Panginoon, ay mapatunayan nila na ikaw ay Diyos na tumutugon sa lahat ng lumalapit na may pananampalataya sa iyo. Salamat po, aming Ama. Papurihan ka, luwalhatiin ka, bigyan ka ng pinakamataas na karangalan ngayon at magpakailanman, sa pamagitan po ng bugtong mong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritong naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Pagpalain po tayo ng Diyos. Salamat, mga minamahal kong tagapakinig. Salamat sa aking kamanggagawa, si Tom Bamba, na siya po ay nag-online din. Si Pastora Shirley Bermas, salamat din sa iyong pakikisa sa ating live streaming. Salamat po, mga minamahal kong mga tagapakinig sa iba't ibang mga lugar. Hallelujah. Salamat. Talagang ako'y sinasamahan ninyo tuwing umaga at patuloy natin gawin itong atin pong daily bread at nawa mapalakas at mapasigla tayo ng mga salita ng Diyos na ating naririnig. Salamat din po kay Sister Julie Sapitola. Yan po ay nasa Singapore. Siya po ay nakikinig din sa atin pong live streaming. So, hindi ko man mabanggit isa-isa yung pangalan ninyo. Pinasasalamatan ko kayo. At sinusuportahan ninyo ako sa atin pong ginagawang pagsasahimpapawid ng daily bread na siyang nagpapalakas ng ating buhay pananampalataya. Sister Merna, salamat po. Purihin po ang Panginoon. Tifasi. Salamat sa iyong pakikinig. So, God bless you po sa inyong lahat. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At muli po, magandang umaga po sa inyo.